ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay nauupo lamang, natatangi lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ay pansariling pangalan ng lumikha. Mapapansin mo, nakarating na tayo sa Saudi Arabia, nakarating na sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, tinatawag ang Allah na God, Creator, Sustainer, Provider, Rab, Panginoon. Minsan tinatawag pa siyang Father, no? Ama. Pero ang pansariling pangalan ng lumikha ay Allah. Ang Allah ay salitang Arabic na ibig sabihin, siya ang lumikha sa atin. Ang Allah ang nagbigay buhay sa atin. Ang Allah ang Creator. Ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Dito natin mababasa sa banal na Quran. Ang Quran, ito ang maluwalhating salita ng Allah, the Noble Quran. Mapapansin natin, ang iba't ibang sikta gumagamit sila ng libro, Biblia, at ang iba naman ay gumagamit ng Quran. Itong dalawa ay kinikinalala ng salita ng Diyos, ng Panginoon. Maganda kung ano ka mang sikta, relihiyon o denominasyon na magkaroon tayo ng karagdagang kaalaman. Ano ba ang Biblia? So binabasa natin yan. Kasi dati akong pastor ng born again. Ngayon, kapag ikaw ay nagkaroon ng kaalaman ng Biblia, hindi mo pwedeng sabihin, alam ko na ang Quran. Masama ang Quran kung hindi mo siya pag-aaralan. So mula sa Biblia, nag-aral ako hanggang sa nag-aral ako sa Quran. Ang sasabihin naman natin ngayon ay mula tungkol sa Quran, sa maluwalhating salita ng Diyos. Ang Quran ay maluwalhating salita ng Allah. Ang Allah, ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Siya ang gumawa, siya ang lumikha ng kalangitan, kalupaan, nagbigay buhay sa atin, babawain ng buhay. Ang Allah ang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Mapapansin natin mga kapatid, kaya tayo narito sa mga araw na ito, ito'y pinahintulot, tinakda ng Allah, ng Diyos, ng tagapaglikha. Nagkita-kita tayo upang marinig natin ang kagandahan ng reliyong Islam. Ano nga ibig sabihin ng Islam? Ang Islam ay hinango sa salitang salam, nang ibig sabihin ay kapayapaan. Ang Islam ay Arabic, hinango sa salitang salam, nang ibig sabihin ay kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God, Allah. Ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah, subhanahu wa ta'ala. So ano naman yung narinig natin Muhammad? Ang Muhammad ito ay pangalan ng propeta. Kung mayroong unang propeta, Adan, Abraham, David, Moises, no? Tapos Abraham, Solomon, si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Diyos. So huwag tayong magtangi. Igalang natin lahat ang mga propeta mula sa una hanggang sa huli. Pagkatapos ni Jesus Christ, si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah, subhanahu wa ta'ala. Mapapansin natin na bakit tayo narito sa mga umagang ito? Sapagkat ito ay pinahintulot, tinakda ng Diyos nung Allah na magkita tayo upang maibahagi ko sa iyo ang kagandahan ng reliyong Islam. Ang Islam itinuturo dito ang patungkol sa kabilang buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha indahu ilmus sadi wa yunazzilul ghaiza wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadrim sumada taksibugada wa ma tadrim sumbi'ayi adin tamut. Inna Allaha alimun kabir. Ang Allah lamang ang Diyos, ang Rab, ang Panginoon. Ang Allah ang nagpapamalisubis ng mga ulan. Siya lamang ang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. No person knows what he will earn tomorrow. And no person knows in what land he will die. Ang Diyos, ang Allah, ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala sa atin. Sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talagang-talaga sa Diyos, sa Panginoon, sa Rab, sa Allah subhanahu wa ta'ala tayo ay magsisipagbalikan. Ngayon, sino ang nakakaalam kung kailan tayo papanaw? Walang nakakaalam. Ano po? Kahapon ay lumipas na. Mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Ang mga araw na ito ay higit sa pilat ginto anumang kayamanan. Marami ng mga tao mas mayaman sa atin. Mas maganda ang kutis. Ay, mataas. Kung ano-anong kanilang kung ano ang mga katayuan nila sa buhay. Pero ang mga tao na yun, yung iba ay hindi na umabot sa mga araw na ito. Dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Sino ang susunod na papanaw, mamamatay? Tayong mga nabubuhay. Subalit ito ay ghaib. Inilihim ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino sa atin ang mauna. Hindi pwedeng magyabang ang mga bata. Kasi may nasa sinapupunan pa nga eh. Na hindi siya pa, nailalabas pa ng ina, ay patay na, wala nang buhay. Yung iba naman isinilang isang araw lang, namatay na yung bata. Lalong hindi magkaroon ng kiber o kayabangan, magmataas ang isang matanda. Sapagkat marami na rin matanda na inabutan ng kamatayan. Sabi pa nga, may kasabihan pa nga, nalalapit na siya sa hukay. Pero ang katotohanan,
walang nakakaalam. Walang nakakaalam kung sino sa atin ang mauuna. Kaya anong gagawin natin? Mag-alhamdulillah tayo. Magpasalamat tayo na pinahintulutan tayong mabuhay mula sa pagtulog. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpahintulot na tayo ay nabubuhay. Ano ang dahilan? Bakit tayo nabubuhay? Isa lamang ang dahilan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha lamang ang mga jin, ang mga tao, upang sambahin lamang ang tagapaglikha. Yung jin, yung hindi natin nakikita. Kaya tama yung sinabi ng ating mga ninuno na doon sa probinsya, kahit dito. Oy, mga bata, umuwi na kayo sa bahay niyo, alas 6 na gabi na. Baka makabundol kayo o kaya meron kayong makasalubong na hindi niyo nakikita. Lumikha ang Diyos ang tagapaglikha ng hindi nakikita at na katulad din sa atin na may paniniwala at meron din gumagawa ng masama na hindi natin nakikita. At ang tao nilikha upang sambahin lamang ang tagapaglikha. So ang gagawin natin kapatid, paano tayo magkakaroon ng kaalaman sa pagsamba? So ito na ang dahilan. Ibinabahagi ko sa iyo ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. Sino man naniniwala na isa lang ang tagapaglikha sa kaisa ng Allah, gumagawa tayo ng maraming kabutihan, makakaasa tayo sa awa at habag ng Diyos ng tagapaglikha ng Allah. Maninirahan tayo sa paraiso. Alalong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Ayaw man natin mapunta sa impyerno, mapupunta tayo. Ayaw man natin, gusto natin mapunta sa paraiso, mapupunta tayo sa paraiso. Ano ang gagawin natin? Simple lang. Walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sino man naniniwala sa tagapaglikha, gumagawa ka ng mga kabutihan, pinangakuan tayo ng Diyos, makakating tayo sa paraiso. Sino ang hindi makakarating sa paraiso? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino mang hindi maniwala sa Diyos, para sa kanya ay kaparusahan sa impyernong apoy. Dahil sa kanyang walang paniniwala, sumamba siya sa kahoy, rebulto, larawan, sa mga santo-santa, at siya ay tumatawag sa mga engkanto. At gumagawa siya ng mga karumal-dumal na gawain. So anong gagawin ng tagapaglikha? Siya ay itatapon sa impyernong apoy. Ayaw naman natin mapahamak. So ang gagawin natin ay gagawin natin ang ginawa ng mga propeta. Sasabihin natin ang sinabi nila. Silang lahat ay nagsabi, sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sinabi ng propeta Muhammad SAW, sino man ang magsabi sa inyo ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, makakaasa ka pag binawian ka ng buhay, habang ikaw ay naniniwala sa isang Diyos, makakaasa ka, maninirahan tayo sa paraiso, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Kaya tayo ay nais pumunta sa ibang bansa. Sino ang may kakayanan na tayo ay makarating doon? Ang tagapaglikha. Sapagkat kung hindi tayo pahintulutan magising, kasi marami ng mga politiko, artista, anuman ang katayo sa buhay, natutulog lang, hindi na siya nagising. Dumating na sa kanyang kamatayan. So ang magbibigay sa atin ng kakayahan, ang Diyos na tagapaglikha. Kaya ang pinakamainam sa umagang ito, simple lang. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi nila, sabihin natin. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko sa inyo nasasabi na ang hadith pala, ang hadith, ito ay salita, legal wish ng propeta. Ang Quran, salita ng Diyos yan. Ng Allah subhanahu wa ta'ala, salita ng Arabic. Ang hadith naman, ito ang mga salita at gawa ng mga propeta. Ang ginagawa ng ibang mga tao, sumasayaw, lumulukso, lumuluhod, pero hindi pamamaraan ng propeta. Pamamaraan lamang na tinatawag na gawang-gawang relihiyon. Tinatawag ito ng man-made religion. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga man-made ng relihiyon? Wa ma yabtaghi ghayra al-islami dinan falani yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him. And in the hereafter, he will be one of the losers. Sino man ang gumawa ng ibang relihiyon, magnais, ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga tulan. Sa mga talunan. Oo nga naman, bakit ako gagawa ng ibang relihiyon, ng ibang sikta? Gawain, ibig sabihin, man-made ko yun. Ibig sabihin, ito ay temporal. Ito ay mawawasak. Ito ay walang katotohanan. Sapagkat nauna kayo sa akin, ang magulang ko nauna sa akin. Pagkatapos mga ninuno, nauna sa akin. Tapos gagawa ko ng relihiyon. Paano maliligtas yung mga nauna sa akin? Ano po?
Pero ang isang relihiyon na aprobado at perpektong relihiyon binigay ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay Islam lamang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Diyos ang kanyang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Ibig sabihin kapatid, ito lamang ang aprobado at perpektong relihiyon binigay ng Diyos sa sangkatauhan. At sino man ang magnais na gumawa ng ibang relihiyon, hindi tatanggapin. Sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Kaya kapatid, nais kong ulitin sa inyo, ang mga ninuno natin, Islam po ang relihiyon na kanilang dinala dito. Ang mga Espanyol, Amerikano, Hapon, saka lamang ito sila ang Pilipinas, saka lamang nagkaroon ng ibang sikta relihiyon, nung dumating ang mga Amerikano, Espanyol, Hapon. Pero nung dumating sila, nandito na sila Lapu-Lapu. Sila Lapu-Lapu ang paniniwala nila sa isang Diyos. Ang papaniniwala nila ay isa lang ang Diyos. Ang tawag nila sa Diyos ay Allah. Kaya bago dumating ang Christian Catholicism, ang mga Espanyol, ang relihiyon ng ating mga ninuno ay Islam na. Kaya tingnan mo nga naman, napakaganda ang history ng Pilipinas. Ang ating mga ninuno, si Sharif Macdong pumunta dito na isang mananiniwala sa Diyos, tagapaglikha, ibinahagi ng ating mga kapatid na mananampalataya sa Arabic Muslim, ang dala nila ay kapayapaan, Quran, salita ng Diyos. Pero ang mga dayuhan, anong dala nila? Kanyon, espada, krus, at saka ibang sikta, nagdala sila ng ibang sikta. Ano po? At saka yung itak, tabak ang kanilang dala. Ang sino mang hindi maniwala sa kanila, pinaparusahan nila, pinapatay nila. Kaya yung iba, ay para hindi sila mamatay, ay pumunta lang sila sa ibang sikta. Pero ang dinala ng ating mga ninuno, dito sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, yung dinala ng relihiyon ni Sharif Macdong, na isang mananampalataya, na ang dala ay salita ng Diyos. Sa ibig sabihin, ang Islam, ito lamang ang aprobado at perpektong relihiyon, at historically, ito lamang ang relihiyon na kung saan pinapakialaman lahat ng buhay natin. Ang pagpananamit, na mararangal, ang pagsamba, total submission, at ipinagbabawal sa atin ang lahat ng uri na makasama sa atin, ang alak, pagsisigarilyo, pakikipagtalik sa hindi asawa, ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki, babae, ito ay batas ng Diyos. Kaya dito sa Islam kapatid, ay lahat ng uri ng masama ipinagbabawal at lahat ng uri ng kabutin ipinatutupad. Napakagaan. Sapagkat anong gagawin natin sa mundong ito? Kapag tayo ay umabuso, ano ang mangyayari? Darating sa atin ang kamatayan, tayo ay paparusahan sa kabilang buhay. Samantala, ang sino mang maniwala sa Diyos ni Jesus, Birhen Maria, lahat ng mga propeta, tagumpay na dito sa mundo, pati sa kabilang buhay. Makakaasa tayo mga kapatid, kapag tayo ay sumaksi, maniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, mula ngayon hanggang sa unang ibig ng ating buhay, pagdating ng ating kamatayan, maninirahan tayo sa paraiso, alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Ibig sabihin, tayo ay wala na ang pagkatanda, kamatayan ang gutom. Maninirahan tayo sa pinakamagandang puknantungan, ang paraiso, na kung saan wala ng kamatayan, ang ating mga buhay doon ay busilak sa kagandahan, malaya sa karumihan. Ano po? So bago tayo maghiwa-hiwalay, kahapon ay lumipas na, mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Yesterday is gone, tomorrow is another day. Bago tayo maghiwa-hiwalay, aalalayan kayo. Aalalayan ko kayo kung anong gagawin natin. Simple lamang, idideklara natin kung anong sinabi ng mga propeta, kung anong ginawa nila. Sila lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, aalalayan ko kayo. Ganyan ang kanang kamay. Bilang pagsaksi na iisa lamang ang tagapaglikha. Sabihin natin mula sa kaibutan natin puso, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Sa ating wika, ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar, ang Allah ay dakila. Mapapansin mo kapatid,
itong ginawa natin pagtitipon-tipon, hindi natin ito, hindi ito aksidente. Ito'y pinahintulot, tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, na bago tayo bawian ng buhay, ay tayo ay magkaroon ng assurance of salvation. Kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Ito ang sinasabi ng Birhen Maria, Hesukristo, lahat ng mga propeta. Hindi nila sinabi, oy, 2, 3 ang Diyos. Oy, sumamba kayo sa mga ribulto, kahoy, larawan. Hindi yan sinabi nila. Ang sinabi ng ni Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, at si Propeta Muhammad, iisa lamang ang sinabi nila. Yung sinabi natin na la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, Muhammad Rasulullah, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Payo ko sa aking sarili at sa inyo, mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, tayo sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, purihin natin siya, at ang gagawin natin sa pagsamba ay pagsamba ng mga propeta. Simple lang, mula ngayon, pag-aralan na natin ito. Sapagkat yung mga 7 years old nga, yung mga 3 years old, nakakapagsalita na, ay natututo sila ng salitang Arabic, English, kung ano-ano ang kanilang tututunan ng salita, lalo na kapag sila ay nagsisikap na makinig. Napakagaan na ngayon ang pag-aaral. Ano po? Halimbawa, alam nyo na yung mga ex-abroad, Assalamualaikum. Ang kapayapaan ng Allah ay sumaiyo. Yun lang ibig sabihin. Sasabihin mo naman, Waalaikumsalam, at sumaiyo rin ang kapayapaan. So yan ang greetings na talagang greetings kabilang buhay sa paraiso, at ito ang greetings ng mga mananampalataya. So doon sa greetings mga kapatid, ay ipinapanalangin kayo ng ating mga kapatid. Assalamualaikum, ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumaiyo. Ano sasabihin nyo? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, at sumaiyo rin ang kapayapaan. Kaya kapatid, adalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtatagumpay natin dito sa mundo tungo sa kabilang buhay. Nais ko na kayo ay patuloy na mag-aral sapagkat lamang ang may kaalaman. Ano po?